malalim muna. Medyo pinawisan at magpaypay muna sandali. Okay. Muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pakikalabit lang po yung mga katabi at pakisabi po na kapatid, salamat at nakatabi kita ngayon. Mapalad po tayo at muli nagkasama-sama tayo sa dambana na to. Banal na dambana na naturingan sapagkat ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon upang ating maging tipanan. Tipanan upang mapakinggan ang kanyang mga banal na salita at tunguhan ng mga, sabi nga yung mga nalulugmok na kaluluwa. Sa umaga pong ito, wala pong ibinigay sa aking listahan kung sino po ang magbabahagi, pero sabi nga po ng kapatid na Ana, sundin ng udyok ng puso. Although may mga tinanong po ako na mga, sabi nga mga dati na nagpupunta rito na may mga nakikita po sila na may mga naging kaganapan sa pagpunta nila sa dambanang ito. At ako rin po ay ganun din, may mga napansin din po ako na talaga naman pong sila'y nagbabata na pumarito. Bakit nga po kaya? Ano ang napapala nila? Ano ang naging kaganapan sa buhay nila? Sa umpisa po ng ating pagsasalo-salo sa araw na ito, udyok din sa puso ko na tawagin ng isa nating, sabihin nating lagi-lagi nating naririnig, subalit wag tayo magsawa dahil lahat ng kanyang inaawit ay patungkol sa Ama at yun po ang ating pagninilayan. Galak sa puso ko po na ipakilala ang ating kapatid na Caps Magno Guevara. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay tinawagan dito sa banal na dambana upang ako ay mag-alay ng awit sa ating banal na espiritu sa katauhan po ng ating Apo Kunching na kinalugdan. Para po sa ating lahat, huwag damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay, sisikat din ang iyong araw, ang landas mo ay mag-iilaw sa daigdig. Ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay at hintay at ako'y nakalaan. Bukas, may bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang ang iyong pagdaramdam. Idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawalan ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan.
Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Para po sa ating Diyos, inuulit ko sa mga alagad, sa mga tagasunod, sa ating mga choir, at sa ating mga kapatid na 1, 2, 3! Lalong-lalo na po sa may mga karamdaman. Sana po idalangin natin sa Diyos upang ang ating karamdaman ay mawala. Ang susunod ko pong awit ay maisandigan, ang sindigan. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Hesukristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyian. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman. Galing sa Diyos nating buhay, galing sa Diyos nating buhay. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid na Magno. Sana po ay namnamin natin at huwag pagsawaan ng kanyang mga inaawit. Dahil totoong-totoo na sa buhay ng tao, nalulugmo ka ba ngayon? Laging may bukas pa. May bukas na laging may pag-asa. Kinikilabutan ako. Sabi nga po, udyok sa puso na tawagin ang ating mga kapatid upang magbahagi sa ating lahat. Ano ang kanilang naranasan sa pagpunta sa lugar na ito? Ano ang kanilang naramdaman? Sa pagpapatotoo nila, ang kinin nila na kung ano man ang kanilang karamdaman, ito ay patuloy at tuloy-tuloy nagagaling. Nais ko pong tawagan ng isa nating kapatid na hindi ko po alam kung taga saan siya. Subalit lalapitan ko na lang po si kapatid na Alex Bustamante. Pakpan po natin ang buhay na Diyos.
Magandang umaga po sa lahat ng nandito. Lalong-lalo na po sa mga alagad, sa mga caps, sa mga choir po, at sa mga kamukha pong may mga karamdaman din. Sana po magaling na tayong lahat. Ang pakiramdam ko po rito, kanito pa lang sumasayaw ako, parang magaling na ako dahil nilabas na po ako ng pawis. Dati po, nag-share na rin po ako rito. At matamlay po ako, pero po ngayon, ang pakiramdam ko, napakasiglan ng katawan ko. Dahil po, nakarating na ako sa dakong ito. Anong po nakaraan kasi, nag-share na rin po ako rito. Ako po kasi, na-disgrasya po ako sa basketball. Naupog po ang ulo ko. Tapos, nagpunta nga po ako dito. Nag-siyam po ako na banyos. Hanggang sa tapos na po ang pagbabanyos ko, mabalik-balik pa po ako rito dahil ang pakiramdam ko parang pag nandito ako, napakaginahawa ng pakiramdam ko. Sa bahay po kasi pagka nanonood lang ako ng TV, sumasakit po ang ulo ko. Dito po, basta't nandito ako, nakikinig ako sa ng banal na espiritu. Kung hindi po sumasakit ang ulo ko, napakaginahawa po ang pakiramdam ko. Kanya po ako, ganun lang po ako nagbabalik-balik dito. Pagka po mga bandang alas 10, matutulog na ako. Mga bandang alas 11 po, gising na ako. Antimano, ang iniisip po dito, makarating na po ako rito. Unang-una po, sa ibang bansa po, nakarating na rin po ako dahil nakita po ako ng anak ko, nag-share na rin po ako rito. Sa ibang bansa po, nakita po ng anak ko sa internet. Sana, sabi po ng anak ko, sana nanay tuloy-tuloy na yung ginagawa ni tatay. Sabi ko, anak, susuklihan ko ako talaga, tuloy-tuloy na ito. Basta wala lang mahigpit na kadahilanan. Unang-una po talagang na-hospital nga po ako. Pero parang hindi po ako lalakas sa ospital. Kanyang sabi ko nga po, paglabas ko sa ospital, Timano, dito na ako dumiretso. Kinabukasan po. Hanggang ngayon po, balik-balik po ako rito. Kanya nagpapasalamat po ako sa ating Apong Onching, sa ating Ama, na siya po siguro ang dahilan kanya andito ako ngayon. Kasi po talagang ipinangako ko po kasi noon, nag-iitig ako, pagkabenta ng itig ko, sabi ko, ala na tayong masyadong obligasyon dahil po nag-alaga ako ng maliit hanggang sa 6 na buwan na ibenta ko. Sabi ko nga po sa sarili ko, pupunta ako dito pagka ala na obligasyon. Hanggang sa nalibang po ako ng libang sa barkada, inom. Kasi po, nagpapagawa po ako ng bahay sa Duyong. Nabarkada po ako sa inom. Inabot po ng Pebrero po ako nagbenta ng itik. Inabot po ng July, hindi ako nakapunta rito. Ayun po, isang araw ng linggo. Siguro po, inuntog na ako ng Panginoon. Para, kasi po, nangako ako rito, tapos hindi ko tinutupad. Ayun po, siguro, ganun na akong kinuha ng apo, ang Ama natin. Kanya, maraming salamat po sa lahat po ng may mga karamdaman. Siguro po ito na po, gagalingin po tayong lahat. Basta tuwag lang po tayong mag-iiba ng paniwala. Basta manalig lang po tayo. Sigurado, gagaling po tayo. Maraming salamat po at magandang umaga. Salamat po. Maraming salamat, kapatid. Yung iba, pagka sasabihin nila, tinapik ako ng Panginoon. Si kapatid, inyuntog kayo ng Panginoon. Ano po? Medyo bukol po yata yun. Isa pa po nating kapatid ng aking tatawagan sa harap na ito na ilang taon ko na rin po siyang nakikitang pabalik-balik sa lugar na ito. Siya nga rin po ang nagiging service ng ating ibang alagad at napakabuti ng Ama dahil isa siya sa mga anghel na ginagamit upang hakutin ng kanyang mga anak upang makarating sa kanyang dambana. Tinatawagan ko po si kapatid na Aning Francisco. Yun na po. Lalo po kayong pagagaling eh. Kaya po natin yan. Ayaw niyo po. Kalooban po ng Ama na tawagin kayo, kapatid. Sa susunod na lang po. Tatayo na pala eh.
Kahit dito na lang po, para hindi kayo dito na lang po. Isa po kayong inspirasyon, nanay. Ako po hindi sanay magsalita sa harapan. Pasensya na kayo. Dahil na ako, tamang maharap sa maraming tao, hindi ako tumatayo sa harap. Pero ako natawagan kahit na lang papaano magbibitiw ako ng kaparason salita. Ako nga inada ko sa gawin nito at aking nanggaling sa ospital na dito ako napagpad. Ngayon, sa pagkakapadpad ko rito, nakaramdam ako ng kabutihan sa aking katawan. Katawan, isipan, at sa lahat-lahat na ng bagay. Kaya ako, pagpapatuloy ko ang pagpunta ko rito kahit anong oras na ako sinasamahan ng aking mga anak sa pagpunta ko rito. At ako kinaloob ng Diyos na magkaroon pa ng bagong buhay dahil na mayroon din akong mabigat na karamdaman. Bukod sa tuhod ko, talagang mayroon pa. Sa ngayon, hindi ko na lang sasabihin. Alanan lahat yun. At talagang siguro, kaloob na panang ng Diyos, pagalingin sa aking kalagayan at ako naman marami ring mga anak na sumusuporta sa akin sa pagpunta rito. At nagkaroon ako talaga ng kaginhawa sa pagpunta rito. Ala na ako maraming sasabihin. Salamat na lang po sa Ama, sa mahal na Apo na ako kanya pinagaling. Marami po salamat. Salamat po, nanay. Salamat po at kami pinagbigyan ninyo. Kahit po siya ay may kaunting kahirapan na maglakad, subalit nagbabata siya na napupunta rito. Ang isa ko pa pong tatawagin ay kapatid din natin na nung unang napunta rito, ang nakita po ng lahat ay halos hindi siya makalakad. Subalit sa kalooban ng Ama, ilang araw lang po ay nakikita na po natin na diretso na siyang maglakad. Narito po ang ating kapatid na ang kabiyak ng puso niya ang nagkaroon ng pagsubok, subalit siya po ang aking tatawagan. Palakpakan po natin ng buhay na Diyos kay kapatid na Medi Pangilinan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Walang hanggang papurit, pasasalamat po sa buhay na Diyos sa pagpapala at sa biyayang ipinagkaloob niya sa amin ng kabiyak ko. Una po kaming nadako dito ay magkaroon ng karamdaman ng aking kabiyak ng puso. Na-stroke po siya. Siya po ang nag-aya sa akin na pumunta kami nito sa dambana ng Divine Mercy. Wala pong pag-alinlangan. Ang sabi ko po sa kanya, kung saan mo gusto, at yan ang siguro ang kaloob ng Panginoon, doon tayo pupunta. So, sinamahan ko po siya. Nung una po, dumating po kami dito, wala po ang mahal na Apo. Hanggang sa pangatlong araw po, nang dumating na ang mahal na Apo, ang sabi po ng Apo, siya po ay magbabanyos. Nung pong siya ay nagbabanyos, kasi po kasama niya ako sa loob ng banyusan, gawa po nung talagang hirap po siyang lumakad. Habang nananalangin po ang mahal na ina, before siya magbanyos,
nananalangin din po ako dahil una po sa lahat ako ang may karamdaman. Ay, hindi ko po akalain na siya ay magkakaganon din. Habang pong nananalangin ng mahal na ina, ang idinudulog ko naman po sa kanya ay pagalingin niya rin ang aking karamdaman. 2004 po, nang ma-diagnose ako na may enlargement of the heart, tapos po marami daw po akong nagbabarang ugat sa ulo. Ang blood pressure ko po umaabot ng 230 over 130. Sa ganun pong hindi ko po nakakayanan. Tumaas po ang kolesterol ko ng 385. Hanggang sa pinayuhan po ako ng mga anak ko na magpadoktor na. Tama nga po, nagpapadoktor ako sa loob po ng almost kulang 10 years, wala po akong naramdamang kaginahawahan. Hanggang sa nun nga pong dumulog ako dito sa dambana, hiniling ko sa Ama na, Panginoon, kung kaloob mo po, inihiling ko po sa inyo na kaming mag-asawa ay pagalingin ninyo. Awa po ng Diyos, sa pakikinig po ng banal na salita ng mahal na Apo, na pinagkalooban ng banal na Espiritu, sa araw-araw pong pakikinig, bagamat ako po'y hindi nagbanyos, awa po ng Diyos, nakamtan ko ang kagalingan. Mula po noon, napunta po kami dito March 19. Mula po noon, hindi na po ako napunta ng doktor. Hindi po gaya before na halos buwan-buwan, linggo, nasa ospital po ako. Ngayon po, nagpapasalamat po ako ng lubusan sa Ama. Sa hindi lamang sa kabiyak ng puso, pinagkaloobang kagalingan, lalong-lalo na po sa akin. Dahil sa matagal po na pagbabata na dinanas ko nung ako'y may karamdaman. Ngayon po, kahit anong gamot, wala po akong iniinom. Awa po ng Panginoon, ito po ako. Sana po, Panginoon, ala po akong samot dalangin sa inyo sa ngayon, kundi ang tibayan mo po ang paghawak sa amin nang hindi na po kami muli pang mawalay sa inyo. Maraming salamat po sa hiwaga, sa biyayang ipinagkaloob niyo sa amin, hindi lang po sa amin, sa aming mga anak. Maraming salamat po. Yun lamang po at maraming salamat. Buhay ang Diyos, mga kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay nabanggit ng ating kapatid na nagkaroon siya ng enlargement of the heart. Ang isa din po nating kapatid na ito ay alam ko sa puso din ang naging karamdaman niya na patuloy din po siyang nagbabata, dumadalaw sa lugar na ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay kapatid na Lita Magkasi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang i-share ko po ay August 7, year 2009. Isang hating gabi, nagising ako, hindi na pala gumagalaw ang kalahati ng aking katawan. Subalit hindi ako naiyak. Humingi lang ako ng tawad sa Diyos. Pamaya-maya nakabangon na ako. Sabi ko, Ama, wag mo po akong kukunin. Wala akong kapatid dito sa mga darating na araw na saka na po ako kunin. Awa po ng Diyos, kinabukasan po, nagpa-check up ako. Na-hospital po ako isang umaga. Nung gabi po, nung umaga, sinaksaksakan po ako sa ospital. Pinatawagan ko po ang mahal na Apo. Pinare-over naman po ako. Yun, nung masaksakan na po ako, nakatulog na ako. Tapos, nung maghahating gabi, ang bigat-bigat ng aking pakiramdam. Subalit, maiihi po ako, biglang gumaan ang ulo ko. Nakita ko na lang sa harap ko ang banal na Apo. Dinalaw ako ni Apo. Yun. At nung nakita ko si Apo, Apo, gusto kong bumangon, huwag ka na ikang bumangon. Yun po ang simula ng pakiramdam ng aking katawan.
Subalit matigas ang aking kaliwang baraso. Wala akong nararamdaman hanggang dito. Okay lang po yun. Pero sa paghingi ko lahat ng aking kapatawaran, kung may mabigat man po akong kasalanan, sabi ko, Ama, patawad, patawad. Sumunod na lumabas ako ng ospital linggo ng umaga. Lunes nagpunta na ako dito. Una pala, binanyusan muna ako ng kapatid na si Amor nung nalaman niya na ako ay na-stroke. Pinupuntahan niya ako araw-araw, pero pagkaraan ng 1 linggo, nagpunta na ako dito, binanyusan na ako. Sumunod na araw, nagpunta na ako dito. Habang hinahaplos ako ni Apo, pinalalakad ako dyan, pero isang daliri ko nagkamalay. 19 na araw akong nagbanyos, tinaglay ko araw-araw, hindi ako bumabalda. After noon, pagkaraan ng ilang araw, wala nang matigas sa katawan ko. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat, kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang kapatid natin na nanggaling ng Mapaniki. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Leonila Briones. Palakpakan po natin ang banal na... Isang magandang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po akalain na tatawagin po ako ngayon. Ako po nagpapasalamat sa aking mahal na Panginoon na isa na po kami sa tinawagan ng Panginoon. Kasi po yung manugang ko, isang alagad po siya dito. Matagal na po kami nagpupunta dito na hindi pa po gawa itong dambanang ito. Nagpupunta na po kami. Kasi po, dito po gumaling ang aking apo na may sakit sa puso. Sa awa po ng Diyos, ayan ho, ano pa lang ang apo ko po noon, mga 2 years pa lang. Gusto po ng doktor, ma-operan siya. Ngayon po, sabi ko, siguro po sa kaparaanan ng Ama, nagpunta ang mahal na apo kung sa lugar namin sa Mapaniki. Ngayon, sabi nung bayaw ko, dali mo doon ang apo mo, yung anak mo. Parang buong yung anak ko ayaw niya. Sabi ko, anak, bakit hindi mo dalhin doon? Nasa kay Kumarin Luning noon. Ngayon, sumama pa sa ospital po yung anak ko. Yung para bang wala sa isip niya ang paglapit kay Apo. Sabi ko, siguro po sa kagustuhan ng Ama, nung pagbalik na, paalis na sila Apo. Pasakay na lang ng sasakyan si Apo. Ngayon, lumapit din po ang anak ko, sabi niya po, pateka, hindi mo linapit kanina. Umalis po kami, sabi niya. Ngayon, kung gusto mo, magpunta kayo ng Paligi. Dadalhin mo doon. Hindi ho kami nagatubiling nagpunta. Kinabukasan nagpunta ho kami dito. Yun nga ho, doon pa ho nang gagamot siya po noon doon sa isang bahay doon. Ngayon, sabi nga niya po, manalig ka lang anak. Mabubuhay ang anak mo, ako ang bahala. Yung bupang nadaluyan ng mahal na apo. Ngayon sabi ko, sa araw-araw nagsiyam ang anak ko dito. Araw-araw nagpupunta kami dito. Hindi ho namin nalintana ang pagod. Ang iniisip ko, siguro kako, dito ang kagalingan ng apo ko. Yun ho ang ano sa sarili ko. Yun ho, hanggang sa tuloy-tuloy na ho kami nagpunta dito. Hanggang yung manugang ko, isang nahirang siya dito. Siguro kako, isa na po kami ng tinawagan ng Panginoon. Isa na po kami sa sinakop niya. Gayon o yun o ang naiisip ko sa tuwina. Kaya nagpapasalamat po ako. Nakilala namin ang lubusan ng Panginoon na binibigyan ako ng kalakasan. Ano man po ang aming pagsubok na pinagdadaan. Tulad po ngayon, di po kami napunta nung isang Biyernes dahil nga ang isa ko nga po
na ospital, nagkasunod-sunod, puro mga nilagnat. Sabi ko sa susunod na araw, may araw pa naman sa ako. Ngayon po sabi ko, Panginoon, kayo po ang aking lakas ng loob. Kayo po ang nagbibigay ng katatagang loob para yung aking mga anak maging malakas din ho, kasi ako po ang awaran niyo. Iyon ho, ginagawa ko pong lahat yung pinakikita ko sa aking mga anak na kaya namin lahat ito. Andiyan ang Panginoon ka kung hindi tayo niiwan. Sabi ko, sa mga anak ko talagang ganun. Yung pagsubok, talagang andyan sa tao. Sabi ko sa mga anak. Kasi po nagkasunod-sunod na puro lagnat. Yun ang isa ko nga po na hospital. Pero ang inaano ko, iniiling ko sa Panginoon, Diyos ko kako, bigyan mo po ako ng kalakasan ng loob. Ako po kako yung lakas na loob ng mga anak ko. Yan ang mahalampasan po namin lahat ito. Kaya po, sabi ko sa mahal na Apo, sa mahal na Panginoon, kayo po ang bahala sa amin. Ano man po ang pagsubok na dumadaan sa amin, kayo po nagbibigay lakas loob sa akin at sa aking mga pamilya. Pasensya na po kayo kasi hindi po ako dating nagsasalita sa harap sa mga tao. Kaya Apo, maraming salamat sa inyo, sa pag-aakay mo sa amin, lalong-lalo na po sa aking mga pamilya. Patuloy mo kaming ginagabayan. Patuloy mo po sinisidlan ng kalakasan. Maraming salamat. Wala po akong ganong maraming sasabi. Siguro po sa next time, masabi ko na lahat ng gusto kong may sharing. Marami na po kaming pinagdaanan, pero andyan pa rin po ang Panginoon. Nalalampasan po namin kung anong pagsubok. Kaya maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat, kapatid. Mayroon pong gustong bumalik sa harapan upang may sasambitin daw po siya upang magpasalamat. Si kapatid Nalita. Pasensya po, sorry. Nagpapasalamat po ako unang-una kay Bebot, kay Amor, at sa lahat po ng humaplo sa akin nung panahong naninigas ang aking mga baraso. Si Bebot po, pinupuntahan ko, si Amor. Araw-araw pinupuntahan ako sa bahay. Tita Betty, salamat. Tita Marisa, yan ang mga plus sa akin. Nasa tindahan ako, kakain ako. Hindi ako makakain kasi naalala ko, kailangan pasalamatan ko ang mga humaplo sa akin. Lalo-lalo na kay Mama Mary, lahat ng gumalaw sa katawan ko, ako'y nagpapasalamat sa kanila. Salamat po. Siya ay nagpasalamat sa mga anghel na ginamit ng ating Panginoon upang siya ay gumaling. Mayroon po bang gustong mag-volunteer na may udyok sa puso nila na tumayo sa harapan? Tinatawagan ko si kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pangalawang pagbabahagi ko na po ito eh. Gusto ko lang pong ibahagi na ang karanasan ng aking ina. Hindi ko po ito karanasan pero binahagi lang po ito ng nanay ko. 10 po kami magkakapatid. Namatay po yung dalawa. Yung pong pinanganak ng nanay ko na pang-7, sabi po niya sa akin, nung daw po lumabas yung baby, marami daw pong dugo na lumalabas sa kanya. Kahit daw po lagyan pa ng gasa, talaga naman daw pong lumalabas yung maraming dugo. Tapos na ano daw po ng nanay ko, nawawala na yung paningin niya. Sa makatuwid, para pong pag nawawala na po yung paningin ng tao, parang malapit na ho siyang mamatay. Sabi po ng aking ina, na Panginoon, wag mo po muna akong kukunin dahil pang-7 po yun sa aming magkakapatid. Ang panganay ko po, grade 1 lang. Alam niyo po kung ano lang yung kinapitan ng nanay ko. Yung pong panyo,
na may El Shaddai Nazareno, yung pong nakapicture nakapasa ng kuros. Sabi po ng isang nurse, tanggalin mo na Eka iyan, bakit ba Eka hawak mo yan? Sabi naman po ng doktor, huwag niyong kunin. Kasi dyan siya kumukuha ng lakas. Hindi ho ba mga kapatid, kung iisipin niyo po, isang panyo lamang, pero kung naniniwala po tayo na buhay ang Diyos, nararamdaman po natin yan para po siyang hangin. Para po siyang hangin na kung saan, hindi man natin nakikita, nararamdaman natin. Kung po tayo talaga may paniniwala lang. Doktor pa yun, nagsabi ng doktor dun sa isang nurse, huwag mo Ekang kukunin, hayaan mo dyan, siya kumakapit Yung pong midwife, sumalangit nawa si Ate Evelyn, mabait din po siya, namatay na siya Umiiyak na po yun dahil nakikita daw po ang nanay ko, talagang wala na ang buhay. Talaga po kinapitan ng ina ko na huwag mo kong kukunin, paano mga anak ko? Karami po namin. Naisip ko sa isang banda, paano nga kung wala na kaming magulang. Nung pong time na talagang timba, siguro lumalabas, hindi ko alam kung paano. Basta binida lang sa akin ng nanay ko na, yun lang po kasi na ipamana sa akin ng nanay ko Hindi man ho kami napamanahan ng kayamanan. Yung malang pananalig sa atin sa Panginoon, napakalaking bagay. Nung pong time na hawak nga po niya yung panyo na yun, sabi ho nung mga nurse, doktor na himala at nabuhay siya. Dahil ho sa dami ng dugo. Kaya po sabi sa akin ng nanay ko, anak, ang magpapagaling sa'yo, paniniwala mo, kahit ho sinong pinakamatalinong doktor, kapag hindi tayo lang kayong pagalingin, naniniwala ho kayo sa espiritu. Ako po kasi naniniwala dun Kasi ho sa totoo lang, ako ho pangalawang pagbabahagi ko na to, sabi ko nga po, 2004, inuulit ko na lang po ito na hindi pa ho ito dambana, kasi po ako talaga may sakit akong ulcer nung bata pa, talagang sakit ko na siya. Yung nanay ko po, latang-lata na, dahil naawa sa akin, nararamdaman ko po bilang isang anak na yung nanay ko, nalulungkot dahil di ako mapagaling. Dahil 3 araw na ho akong di kumakain, dapat iseswero na po ako. Ngayon, pumasok po sa isip ng nanay ko, nadali niya ako dito. Alam niyo po yung Lord of Pardon, first time ko pong nakakita ng ganung napakalaking santo Siya ho, masasabi natin ribulto lang, pero andun po yung espiritu niya, mararamdaman niyo po kasi ho, nung time po na nasa pinto pa lang ako ni Apo, tindahan pa nga lang po siya na maliit, na si Apo nga ho, ang sabi ko sa inyo, ang suot niya pambahay lamang. Ala, pang ganito. Tumayo po talaga yung balahibo ko nung nakita ko yung puo na yun. Sabi ko, parang totoo to. Sabi ko gano'n. Hanggang sa ginamot nga po ako ni Apo, sinunog lang po na soft drinks dahil yun, pinainom po niya sa akin, tas gumaling po ako kagad. Dati ho, nung hindi pa ako napupunta rito, marami kaming nauubos na pera. Talaga pong napakalaking bagay po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil isa po si Apo sa ginamit niya dito, na parito marami pong mapagaling. Sa totoo lang po dito po hindi lang naman po sakit ang ginagamot. Ginagamot din po rito yung mga taong gustong magbago, kung dati kayong kuwan. Kasi sa totoo lang, naniniwala po ako sa lahat ng binibitawan ni Apong salita sa akin pag binebless niya ako. Ang sabi niya, anak, manalig ka, mapalad ka, bagamat pinagtatawa ng kanila. Ako ho kasi, nanganak ako na, namatay yung baby ko. Kasi lagi kong nabibida sa mga tao, sa amin. Sinasabi ko na, napakabuti ka ako ng Diyos, kabait niya. Di man ako mabuti, pero nagpatotoo po siya sa akin. Naniniwala ho ba kayo sa nangungusap sa ating espiritu, sa ating kaisipan? Ako ho kasi maraming beses ito nga patunayan yan Na talaga hong napakabuti ng Panginoon. Sabi nga po ni Apo, pinagtatawa ng kaman nila, mapalad ka. Alam niyo ho kung bakit nila ako pinagtatawa ng kuminsan ho kasi nabibid ako sa kanila yung mga karanasan ko sa buhay. Akala ko siguro nung iba, nababaliw na ako dahil nawalan ako ng anak. Hindi po totoo yun. Alam niyo ho, gusto ko sanang baguhin, sabi ko nga sa mga tao, masarap na lang nang nagbabahagi ka ng tungkol sa Panginoon kaysa babahagi natin yung buhay ng iba. Di ho ba? Kaya kung minsan po, sasabi ko na, bakit ang tao, pagdating sa chismis, paniniwalaan agad no? Hindi pa naman napatunayan kung ano yung katotohanan. Pero pag nagbalita ka tungkol sa Panginoon, ay, nababaliw Kaya bakit ganun? Kaya po nung sinabi ni Apo na, mabaliw ka man, sa kabutihan na lang. Salamat po, di ho ba? Mas masarap na lang napupuspos tayo ng espiritu kasi sa totoo lang, makakapagpasensya ka Hindi mo sila aawayin dahil napupuspos ka ng espiritu ng Panginoon. Dati ho kasi nung time na may trouble sa labas ng bawakura namin, marami pong bato na bumalibag sa amin. Ngayon po, yung kuya ko, may katungkulan, si kuyang ko, lumabas po na umawat lang po. Tapos yung nanay ko po, umawat din, kala nagugulo yung kuya ko. May nangusap po sa espiritu ko na, anak, huwag kang lumabas, baka ka mapahamak.
Eh, hindi ko ho sinunod yun. Sa isip po natin, mangungusap ang espiritu. Alam niyo ho, nung hindi ko siya sinunod, natamaan din ako dito. Hanggang sa nadala po ako kaya sa grada, yan, natahi po ako dito. Dahil po sa katigasan ng ulo ko, hindi ako nakinig sa kanyang sinasabi. Bagamat ganun man po, meron pa rin po ako napatunayan sa Sagrada na yun, sa ospital ng Sagrada na yun. Meron ho kasing PhilHealth na nilalakad yung asawa ko. Eh, syempre, kung po lalaki, hindi sanay sa mga proseso ng mga MDR. Eh, ako ho lumakad kahit may plaster ako din eh. Naka-wheelchair pa ako. Then, nung pagtalikod ko ho, narinig ko doon sa business office eh. Sabi ba naman eh, tanga kasi. Eh, kung hindi ka ho ba nagpapasensya, talaga naman po. Eh, kanong isang katabi, huwag ka ikaw maingay, baka marinig. Eh, kung dati ho sa dati kong buhay, nung ako pa'y ganon, eh, mapagsasabihan ko po, sasabihin ka, private ito, nagbabayad kami rito, hindi kami nangungutang sa inyo. Sabi kong ganun, mga may pinag-aralan pa naman kayo. Eh, kung mo nga po ako sa Panginoon, ay, nagpasensya na lang po ako. Eh, talaga po nung panahon hindi pa ako ganiri eh. Napakataray ko po talaga, wala akong pinalalagpas, basta mali eh. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyo. Katotohanan. Sige po. Ay, bagamat marami po tayong kapatid pa na gusto magbahagi, subalit takda na po na tayo magsitayo